Sa pagpapatuloy ng kwento, ang aura ni Ji So-yeon ay napaka-unstoppable. Kahit na ang Sword Saint, na isang veterano sa digmaan, ay hindi kailanman nakakita ng ganito kalakas na aura sa isang lugar. Sinubukan ni Okita Akira na pigilan ang pag-atake ng buong lakas. Lumalabas na ang all-out attack na iyon ay isang pagkukunwari, at si Ji So-yeon ay lumitaw sa likod ni Okita Akira. Gumamit si Ji So-yeon ng sword-proof skill kay Okita Akira. Ang lakas ng atake ng espada ay napakalakas, na hindi man lang binigyan ng oras si Okita para makapag-counter-attack. Ang bilis sa pag-atake ni Jisoo ay ang nagpapahirap kay Akira na pag-aralan. Hindi makapaniwala si Okita Akira na natatalo siya sa isang babaeng may mas kaunting karanasan sa digmaan kaysa sa kanya. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng isa sa kanyang mga pagsalakay sa dungeon kasama si Suzuki Ren, kung saan tinanong siya ni Suzuki Ren kung kayang talunin ba ng isang tao ang isang elepante. Hindi sigurado si Okita Akira kung ano ang gustong sabihin ni Suzuki Ren sa kanya. Sinabi ni Suzuki Ren na pinalad sila sa secret dungeon na ito, ngunit ang sinusubukan niyang sabihin ay dapat nilang iwasan ang mga elepante na may mga kakayahan na mahirap talunin. Sinabi ni Okita Akira na maaaring mangyari ito para sa isang tulad niya, na lumalaban lamang gamit ang purong mga diskarte sa espada, at iba ito para sa mga kayang gumamit ng iba't ibang mga kasanayan tulad niya. Sa kanyang kakayahan, kaya niyang talunin ang isang elepante. Mayroon siyang kalayaan na magamit ang mga kasanayan sa sandaling natutunan niya ang mga ito ng walang pagsasanay, at salamat sa mga istatistika na nakuha niya mula sa iba't ibang mga dungeon sa pamamagitan ng pag-level up. Ngayon, na-master na niya ang napakaraming kakayahan. Sinabi ni Suzuki Ren na curious siya, sa sandaling makikilala niya talaga ang isang tunay na elepante. Sa kasalukuyan, kailangan ni Okita Akira na umatras upang makaalis sa mabagsik na atake ng mga blade. Si Okita Akira ay gumamit ng North Comet Sword, pero bago siya makaalis sa range ni Jisoo, hinaranggan ni Ji So-yeon ang kanyang dadaanan. Hindi siya makaalis sa range ng mga kasanayan ni Ji So-yeon dahil kulang siya sa bilis at kailangan niyang maghanap ngayon ng ibang paraan. Matapos maarang ang napakaraming malalakas na pag-atake, ang kanyang katawan ay halos nasa limitasyon na nito. Sa isang pagharang ay dumulas na ang espada mula sa mga kamay ni Okita Akira. Dumudugo ang kanyang kamay dahil sa epekto ng huling pag-ataking iyon, at may isang asul na demonyo ngayon sa kanyang harapan. Ang buong katawan ni Okita Akira ay nanginginig dahil sa mga impact, at sinabi niya na nagawa ni Ji So-yeon na madaig siya ng purong pisikal na lakas. Sinabi ni Ji So-yeon na sinabi na niya sa kanya, na mamamatay siya kung ibubuhos niya ang lahat. Sinigawan ni Okita Akira si Ji So-yeon sa pagiging isang elepante, at hindi ito naiintindihan ni Ji So-yeon habang sinasabi ni Okita Akira na siya ay elepante. Sa sinabing iyon, hiniwa siya ni Ji So-yeon sa 2 piraso. Inanunsyo ng system na nanalo si Ji So-yeon ng Korean server. Isang victory buff ang ibinibigay sa Korean server, ang attack power ng mga Koreanong manlalaro ay tataas ng 30% sa loob ng 2 oras. Itinaas ni Ji So-yeon ang kanyang espada. Ang mga manlalarong Hapon ay hindi makapaniwala matapos masaksihan ang pagtatapos ng kanilang Sword Saint. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang mga Korean players sa tagumpay na ito. Lahat ay nagsaya kay Ji So-yeon, habang sinabi ni Hanho, ang lakas ng loob na tawagin ng Sword Saint si Ji So-yeon na isang elepante. Biglang may lumipad na bagay papunta sa itaas. Ito pala ang ulo ng Sword Saint, at tila meron na itong mga pangil. Ang katawan ni Okita Akira ay nagsimulang mag-regenerate, at ngayon ay nagkaroon ng 2 malalaking pakpak ng kidlat. Ang mukha ni Okita ay ganap na nagbago, at sinabi niya, dinala mo talaga ako sa aking huling pagpipilian. Ang mga Koreanong manlalaro ay nabigla matapos masaksihan ang pagbabagong ito, dahil si Okita Akira ngayon ay hindi na mukhang tao. Si Ji So-yeon ay hindi sigurado kung ito ba ay isang kasanayan o isang mutation, pero bago siya makapag-isip tungkol sa kung ano paman, sinabi ni Song-woo na siya na ang bahala sa kanya ngayon, dahil ang pakikitungo sa malalaking halimaw ay ang kanyang specialty. Sinabihan ni Song-woo si Okita Akira na lumapit sa kanya at pagpipirasuhin siya nito. May napansin si Ji So-yeon at ipinaalam kay Song-woo na ang bagay sa itaas ni Okita Akira ang tunay na problema. May ilang lumilipad na bagay na nagmumula sa likod ni Okita Akira. Ang mga bagay na ito ay lumalabas na mga missile,
at ito ay diretso sa kanila. Ang mga missile ay nauwi sa isang malaking pagsabog. Ang mga missile na ito ay puno ng ilang uri ng mga gas, at maging ang mga manlalarong Hapon ay nadamay sa epekto na ito. Sinabi ni Songwoo na ito ay ang Breath of the Abyss. Nag-pop up ang isang notification na nagpapalam kay Songwoo na tumaas ng husto ang kanyang mana dahil sa Breath of the Abyss. Sinabi ni Songwoo na ito ay malamang galing sa Evolution Society, ngunit siya ay nagtataka kung bakit nila inilabas ang Breath of the Abyss, na alam naman nila na ito ay nagpapalakas sa kanya. Walang ideya si Songwoo kung ano ang kanilang pinaplano, ngunit papatayin niya silang lahat ngayon. Ginamit ni Songwoo ang kanyang Grim Reaper scythe para mag-transform sa kanyang Anubis form. Ang oras sa paggamit hanggang sa cooldown ng Anubis form ay tumaas, dahil sa malaking halaga ng Breath of the Abyss sa paligid. Sinabi ni Songwoo na tiyak na naperpekto ng Evolution Society ang formula para gawin ang Breath of the Abyss, dahil ang hangin sa paligid niya ay nasa bagong antas na ngayon kaysa sa dati. Sinabi ni Songwoo kay Jisuyo na tipunin ang lahat at umalis na dito. Dahan-dahan siyang susunod sa kanila habang binabantayan ang paligid. Sa kanyang isip, alam na alam ni Songwoo na hindi basta-basta tatapusin ng Evolution Society ang mga bagay sa pag-ataking ito. Sa malapit sa rooftop, nakita ni Songwoo ang ilang beastmen. Pinupuno ng mga beastmen ang buong lugar ng Breath of the Abyss. Sinabi ni Songwoo na sinusubukan nilang sakupin ang buong syudad, at hindi siya ang kanilang target. Ang isa pang notification ay nag-pop up, na nagpapalam kay Songwoo na maraming Breath of the Abyss ang naipon at ang cooldown ng kanyang mga kakayahan ay bumaba. Halos 5,000 miyembro ng Yamato Guild ang malapit ng mamatay, at nagtataka si Okita Akira kung ano ang ginagawa ng mga bastardo na ito. Iniisip ni Songwoo na ang lahat ng ito ay kasama sa kanilang mga plano sa simula pa lang. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang sasakyang panghimpapawid na papunta sa kanilang direksyon. Direktang tumungo ang sasakyang panghimpapawid patungo kay Okita Akira ng buong bilis. At sa huli, bumagsak ito kay Okita Akira. Ang bilis ng sasakyang panghimpapawid ay nasa full speed, at nag-iwan ito ng malaking epekto. Si Okita Akira kahit papaano ay nagtagumpay ng bahagya na maharangan ang sasakyang panghimpapawid, at ngayon ay napagtanto niya na ang Evolution Society ay nagtaksil sa kanila. Ang itaas na bubong ng aircraft ay sumabog ng malakas na parang cherry bomb. Isang malaking malansa na galami ang lumabas mula sa sumabog na aircraft. Si Okita Akira ay nagulat sa napakasamang paglikha na ito ng Evolution Society. Maraming malalaking malansa na slime tentacle ang lumabas sa malaking galami, at lahat ito ay tumusok ng malalim sa katawan ni Okita Akira. Sa ilang segundo, tuluyan nilang nilamon ang Sword Saint, at walang iniwan. Iniisip ni Songwoo na mas kakaiba at nakakatakot ang bagay na ito kaysa sa isang tunay na halimaw. Ang mga tentacle monster ay nagsimulang sumipsip ng Breath of the Abyss. Hindi nagtagal, napagtanto ni Songwoo na hindi lamang ang Breath of the Abyss ang sinisipsip nito, kundi pati na rin ang mga kaluluwa. Maging si Songwoo ay natakot sa pagkakatuklas na ito. Lumalakas ang tentacle monster sa bawat segundong lumilipas. May lumabas mula sa makapal na Breath of the Abyss. Ang taong ito pala ay ang doktor, at binati niya ang necromancer. Sinabi niya na ang tagal na mula noong huli silang nagkita. Walang ideya si Songwoo kung ano ang ibig niyang sabihin sa matagal na silang hindi nagkita, dahil ito pa naman ang unang pagkakataong nakipagkita siya sa kanya. Sinabi ng doktor na ito ang unang pagkakataon na makikita siya ni Songwoo sa katawan na ito. Ipinaalam pa niya kay Songwoo na nakilala na niya ang clone version niya dati. Sinabi ni Songwoo na siya pala ang doktor na leader ng Evolution Society. Alam ni Songwoo na ang kanyang mga clone ay karamihan dito ay nangunguna sa top 20 rank sa Korean server. Tinanong siya ni Songwoo tungkol sa kanyang rank, at sinabi ng doktor na hindi mahalaga dahil sa huli lahat sila ay mga tao lamang. Sinabi pa niya na si Songwoo, kasama ang lahat ng mga bangkay na nakapalibot sa kanila, ay dapat na maging isa, at iyon ang magiging kasukdulan ng larong ito. Nagtanong si Songwoo kung pinlano niyang akitin ang Japanese server sa Korea. Pinuri siya ng doktor sa pagiging matalas. Sinabi na sa kanya ng dating clone ng doktor na pinatay ni Songwoo, na nagsasaliksik siya ng kamatayan, pero para magawa iyon, maraming sample ang kailangan. Kaya naman hindi maiiwasan ang malawakang digmaan, at ito ang naging resulta.
Opisyal na ipinakilala ng Dr. kay Songwoo ang Chimera Monster, ang ultimate na nilalang na ginawa sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kamatayan. Isang eksklusibong quest na pinamagatang, The Wrong Being of Death ang lumabas. Isa itong uri ng pangangaso na quest, at ang pinakalayunin nito ay patayin ang nilikhang nilalang na Chimera. Isang eksklusibong kasanayan ang ibibigay bilang gantimpala. Ang paglalarawan nito ay nagsasabing, yaong mga nanlilinlang sa kamatayan ay nagsasagawa ng mga ritual batay sa maling paniniwala, at ang resulta ng mga ritual na ito ay sa huli ay lumitaw. Kung ang bantang ito ay hindi mabilis na maaalis, ang lahat ay mapupunta sa kawas-aka ng kamatayan hanggang sa punto na ang kamatayan mismo ay wala ng kabuluhan dahil sa wala ng umiiral na haharap sa kamatayan ang mananatili sa mundong ito. Kung ang inaatake ay hindi mabilis na haharapin ang sitwasyon, ito ay magiging isang nilalang na hindi madaling mamamanage pa. Ang desisyon ni Songwoo ay makakaimpluwensya sa kanyang kapalaran. Hindi sigurado si Songwoo kung dapat bang gamaan ang kanyang pakiramdam, dahil ayon sa quest, ang nilalang ay medyo mahina na ngayon. Ang bibig ng Chimera ay nagsisimulang umumbok mula sa loob. Ang Chimera ay lumalakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga kaluluwa, at habang tumatagal, mas lumalakas ito. Ang Chimera ay magiging lubos na mapaminsala para sa sangkatauhan kung ito ay makakatalo kay Songwoo. Sinabi ng doktor na gagawa siya ng magandang kinabukasan sa tulong ng nilalang na ito. Sinabi ng doktor na masusing sinisiyasat niya ang kapangyarihan ng necromancer. Siguradong papatayin niya ang necromancer ngayon, sa pamamagitan ng pagsipsip sa kanya ng nilalang. Sinabihan siya ni Songwoo na huwag magsaya habang nakasuot si Songwoo ng korona. Ang mythic rank item na ito ay tinatawag na Shadow King's Crown. Maa-unlock lang ang mga epekto nito kapag nakumpleto ang mga connected quest. Ang paglalarawan dito ay nagsasabing, ang kapangyarihan ng Shadow King ay magagamit lamang kung ang lahat ng mga Shadow King's relic ay nakolekta. Sa ngayon, si Songwoo ay mayroon na lahat ng 4 na relic na nauugnay sa Shadow King. Sinabi ni Songwoo sa doktor na hindi pa sa ngayon ang araw na siya ay mamamatay. Natanggap ni Songwoo ang kapangyarihan ng Shadow King sa pamamagitan ng pagkolekta ng lahat ng relics. Inactivate ni Songwoo ang skeleton regeneration at death response sa lugar. Sinabi ng doktor na nakita na niya ang dalawang kakayahan na ito. Isang malakas na tunog ang maririnig habang tinatawag ang ilang mga skeleton sa likod. Ang mga skeleton na ito ay mga boss monster na natalo ni Songwoo noong nakaraan. Isang bagong kasanayan na tinatawag na Shadow Army ang na-activate ng biglaan. Bilang user ng Shadow King, na-obtain ni Songwoo ang isang bagong kasanayan na tinatawag na Shadow King's Power. Ang mga Shadow Soldier ay nagsimulang umusbong mula sa anino ng mga skeleton. Ito ay isang special rank active skill, na nangangailangan ng mga relic ng Shadow King upang ito ay magamit. Pinabawasan nito ang cooldown ng lahat ng mga kasanayang nauugnay sa Shadow King ng 50%. Magagawa na ngayon ni Songwoo ang lahat ng mga skeleton na mapa sa ilalim ng kanyang control bilang mga Shadow Soldiers. Ang epektong ito ay tumatagal ng 1 oras. Ang mga Shadow Soldiers ay may 50% attack power at 150% defense power ng main body, hindi sila masisira hanggang hindi masisira ang main body. Ang cooldown ng kasanayang ito ay 12 oras. Sinabi ni Songwoo sa doktor na ngayon ay ipapakita niya sa kanya ang kasukdulan ng kanyang kwento. Medyo nabigla ang doktor dito. Sinabi ng doktor na siya ay nagkamali dahil akala niya ay siya lamang ang gumagawa ng ilang mga improvement sa kanyang sarili, ngunit anuman ang mangyari, si Songwoo ay isa talagang kamanghamanghang tao. Sinabi ni Songwoo na hindi siya magpapatalo. At sinabi pa, hindi niya alam kung gaano katagal bago sila gumawa ng planong ito, pero sa isang iglap ay aalisin niya lahat ito. Sa sinabing iyon, inutusan ni Songwoo ang kanyang mga alip-ores na umatake. Sinabi ng doktor na mukhang naiinip na si Songwoo, habang gumagawa siya ng magic barrier. Ang mga elite skeleton ay nagsimulang suntukin ang barrier. Ibinuko ng Chimera ang bibig nito para maghagis ng ilang projectiles. Ang Death Knight at ang Skeleton Boss Lizard ay na-manage na maiwasan ang mga projectiles. Ang Chimera Monster ay patuloy sa pag-spray ng projectiles. Kasabay nito, ang mga Shadow Skeleton ay nagsilapitan at sinimulan na nila ang paglaslas kaagad sa Chimera. 2 skeleton boss ang humawak sa mga pakpak ng Chimera.
si Reporter Han ay sobrang malapit sa lugar ng labanan. Nandito siya para makuha ang ilang eksena ng digmaan, at sa ngayon ay puspusan na ang labanan ng mga higanteng halimaw. Walang oras upang yusisain ang pagitan sa dalawang server, dahil ang pagwawala ng Chimera ay nagdulot ng ilang mga paghagis ng durog na mga bato sa mga player. Ang ilang mga kuko ay lumabas mula sa katawan ng Chimera habang pinatumba nito ang mga Shadow Skeleton. Ang Chimera ay isang nilalang na nagpapatuloy sa ebolusyon at pag-regenerate, sa pamamagitan ng pagkain ng mga kaluluwa. Dahil maraming bangkay ang sinisipsip nito sa malapit, kailangan itong labanan ni Song Woo ng matagal na oras. Ngunit bigla na lang, 1 toneladang kaluluwa ang lumabas sa ulo ng Chimera. Sa lahat ng oras na ito, si Song Woo pala ay nangongolekta rin ng mga kaluluwa. Si Song Woo ay nag-activate ng demonic bombardment upang gamitin ang mga kaluluwa sa kanyang sandata. Pagkatapos ay ipinatama ang demonic bombardment upang makagawa ng malaking butas sa Chimera, ngunit ang Chimera ay buhay pa rin pagkatapos matamaan ng demonic bombardment at ito ay nagre-regenerate sa mas mabilis na bilis. Sinabi ni Song Woo na ang Chimera ay kumain ng maraming kaluluwa, kaya naman ito ay mas malakas pa at kailangan niya ng mas malaking atake. Ginamit ni Song Woo ang lahat ng kaluluwang nasa kanya para i-activate ang Twilight Raid. Ang Chimera ay ganap na nababalot ng mga benda at mabilis na nagpunta si Song Woo sa ibabaw nito. Ang Chimera ay hindi tumitigil sa pagpapagaling dahil mayroon itong malaking supply ng mga kaluluwa sa kanilang paligid. Inutusan ni Song Woo ang Alpha Male Wyvern habang tinanong niya ang Chimera kung kakayanin nito ang susunod niyang pagkilos. Kinuha ng Alpha Wyvern ang nakabalot na Chimera. Ang ilang mga bendahe ay biglang napunit habang may lumalabas na mga galami sa katawan ng Chimera. Sinimula ng Chimera na balutin ng mga galami ang Alpha Male Wyvern, ngunit mayroon ng backup na plano dito si Song Woo. Patuloy na kinuha at itinataas ng mga Wyvern ang Chimera hanggat maaari upang hindi ito makakuha ng anumang kaluluwa. Matapos maabot ang isang napakataas na lipad, huminto ang mga Wyvern ng ilang segundo. Pinitawan nila ang Chimera, na nagbibigay dito ng malakas na hiyaw. Sinusubukan ng mga galami ng Chimera na kumapit sa ilang bagay ng mas mabilis hanggat maaari, ngunit wala itong makapitan na kahit ano. Ang Chimera ay bumagsak sa lupa at ang buong katawan nito ay makikita na parang pakwan dahil sa impact. Namatay ang Chimera, at nakatanggap si Song Woo ng 1,000,000 gintong barya para sa pagpatay sa experiment number 455. Nakuha ni Song Woo ang titulong Experiment Disposal Manager, na nagpapataas ng lahat ng kanyang istatistika ng 1 puntos. Sinabi ni Song Woo na ang 1,000,000 ginto para sa gayong mahirap na gawain ay masyadong mababa, at may isa pang bagay na kailangan niyang asikasuhin. Matagumpay na nakumpleto ni Song Woo ang eksklusibong quest na The Wrong Being of Death. Binigyan na siya ngayon ng eksklusibong kasanayan bilang gantimpala. Ang bagong kasanayang ito ay tinatawag na Nominant Death Wizard. Isa itong basic rank skill at kumukonsumo ito ng 50 mana kapag pinapalakas ang mga skeleton. Ang magical talent ay ibinibigay sa kanila at ito ay nagiging mga skeleton mages. Ang maximum na 5 skeleton ay kayang gawing mage. Ang mga skeleton mages ay may kakayahang gumamit ng maraming magic spells at sumpa. At sa pag-improve ng rank skill nito, ang mga skeleton mages ay kayang gumamit ng mas malalakas na magic. Ang isang skeleton mage ay maaaring maging pari ng kamatayan sa kasiya siyang mga partikular na kondisyon. Ang isang skeleton mage ay maaaring mag-evolve sa isang lich sa kasiya siyang partikular na mga kondisyon. Nagpapasalamat si Song Woo sa kasanayang ito dahil ngayon ay nakakuha na siya ng ilang mga proper mage sa kanyang arsenal. Sinabi ni Song Woo na maaaring tumakas na ang doktor matapos makitang hindi siya mananalo ngayon, pero bago pa makapagsalita si Song Woo ng anupaman, may naghagi sa doktor patungo sa kanya. Ito pala ay si Ji Soo-yeon, at ipinaalam niya kay Song Woo na ang doktor ay naghahanda ng isang helicopter sa malapit. Kinuha niya ito nang malapit na itong lumipad. Sinabi ng doktor kay Song Woo na walang silbi ang pagpatay sa kanya, at tinanong siya ni Song Woo kung sinasabi niya ito dahil isa siya sa mga clone. Sinabi ni Song Woo na ang hindi pagpatay sa kanya sa kadahilanang iyon ay mas katawa-tawa. Sa sinabing iyon, tinapos siya ni Song Woo at nakakuha ng 13,000 gold coins para sa pagsira sa clone number 1.
Ipinaalam ni Ji Soyeon kay Songwoo na ang Doctor No. 1 ay nawala mula sa ikapitong ranggo sa Korea. Sinabi ni Songwoo na maraming mga clone, at sa bilis na ito, patuloy silang lalapit sa kanya. Kaya, marahil ay dapat siyang manghuli ng isang beastman mula sa Evolution Society upang mangalap ng mga impormasyon, upang masubaybayan ang mga clone na ito. Sinabi ni Songwoo kay Ji Soyeon na una sa lahat, kailangan muna nilang tapusin ang digmaang ito. Ang ulo ng patay na kay Mira ay nakahandusay sa sahig, at may nagsimulang lumabas mula rito, lumalabas na ito pala si Oketa Akira, at siya ay naasar sa Necromancer at sa Evolution Society. Sumambulat siya sa galit na nagsasabing hindi niya sila patatawarin.